Kamusta kaibigan? Kamusta ang araw mo? Part 2 na tayo ng pag-aaral natin tungkol sa kahalagahan ng pananalangin. Sana ay naunawaan mo yung ginawa natin o pinag-aralan natin nung part 1. Sabi ko nga sa iyo kaibigan, ang pananalangin ay isang napakahalagang bagay na itinuro sa atin ng ating Amang nasa langit. Siyempre, sa pamamagitan ni Jesus. Binigyan tayo ng pagkakataon sa pamamagitan ng pananalangin na kausapin ng ating Amang nasa langit. Biruin mo yon ha? Nakakausap mo ang pinakamataas sa lahat. Nakapaligid sa iyo ang mga anghel niya. Ganon din ay nakaupo siya sa trono kasama ng Panginoong Jesus. Ang sarap siguro sa pakiramdam noon. Lalo't kakwentuhan mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan pa sa Pangulo ng kahit anumang bansa. O anong pakiramdam nun? Di ba nakaka-proud? May kaibigan ka o kasama ka o tatay kang ganyan? Ang lakas siguro ng pakiramdam mo pagka ganyan. Sa tuwing may ginagawa tayo, mag-isa man tayo o may kasama, isipin lagi natin na may kasama tayo sapagkat yan naman ang totoo. Ika nga, ito yung ilan sa mga verse kung saan pinatunayan niya na lagi niya tayong sinasamahan. Halika't pakinggan natin. Genesis 28 verse 15. At narito't ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon. At pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. O, anong pakiramdam mo doon? Ito pa. Mga awit 32 verse 8. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita, ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kawikaan 15 verse 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Deuteronomy 11 verse 12. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay naandoong lagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Alam mo ba na sa panahon ng iyong pananalangin, binabantayan ka niya at naririnig ka niya, ganun din namang anghel. Kahit nga hindi ka magsalita, nararamdaman niya kung anong gusto mong iparating sa kanya. Ito pa ang ilan sa verse. Matthew 6 verse 4. Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Kahit gumawa ka man, kaibigan, mag-isa ka man o may kasama ka, kung ano man yung mabuti o masama mong ginagawa, nakikita niya yan. Kaya huwag mong isipin na kapag gumagawa ka ng kalokohan ay walang nakatingin sa iyo. Dahil bukas na bukas ang langit para tingnan kung ano ang iyong ginagawa. Hindi ka man makita ng mga kasama mo na nariyan habang ikay nabubuhay, nakikita ka naman niya mula sa langit. Akala mo nakalusot ka na, pero yun talaga ang totoo kaibigan. Sana ay maging totoo tayo sa ating sarili na may tao man dyan sa paligid mo o wala ay kaya mong gumawa ng mas mga mabubuti pang bagay. Ito pa sa verse. Mga awit 121 verse 8. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at iyong pagpasok mula sa panahong ito
at sa magpakailanpaman. O diba? Iingatan tayo ng Panginoong Diyos. Promise niya yun. Kung sa palagay mo, kaibigan, ay nag-iisa ka, yan ay hindi totoo. May kasama kang laging tumitingin sa iyo. Kung ang sagot mo naman dito ay, bakit di niya kami tinutulungan sa panahon ng aming paghihirap? O kaya, bakit niya hinayaang mangyari ito sa amin? Kaibigan, kahit ikaw minsan nararamdaman mo na alam mo naman ang mga sagot yan, hindi ba? Bakit ba nangyari sa iyo yan? Ano bang ginawa mo? Sa mga panahon ba na masaya ka? Wala kang problema? Kinukonsulta mo ba sa Diyos yung mga gagawin mo? Ipinaalam mo ba kung ano yung mas mabuti at mas maganda sa mga dapat mong gawin? Mula sa pagkapanganak pa lang natin, ay nakatingin na siya sa atin. Nagbabantay, nag-aalaga. Pero bakit nagagawa lang natin siyang kausapin sa panahon na tayo ay may problema na? Nasaan ba si Jesus sa buhay mo? Sa panahon ng mga tagumpay mo, kasiyahan mo, naaalala mo pa rin ba siya? Pero sabi ko nga sa inyo kanina, bakit kapag nakakaranas tayo ng masamang pangyayari sa buhay natin, ang ating amang nasa langit ang sinisisi natin? Tama ba yun? Ikaw, sa palagay mo, gusto mo bang masisi kahit hindi naman ikaw ang may gawa? Ganon din ang Ama nating nasa langit. Gusto niyang maalala mo rin siya sa bawat yugto ng buhay mo. Kaibigan, hindi lang pag may problema ka. Gusto niya magkwento ka sa Kanya. Masakit mang isipin, karamihan sa atin ngayon nakakaalala lamang magdasal o manalangin kapag may problema na. Kapag naandyan na sa harap mo ang mga problema. Kasi nakalimutan natin siya. Pinabayaan natin ang mga utos niya. Pinapangaralan man tayo ng ating mga magulang, hindi rin natin sinusunod. Kaya sana, sa pamamagitan ng mga aral na itinuro sa iyo, matuto kang bumalik sa Kanya. Sapagkat hindi magiging maayos ang buhay mo, kaibigan, hanggang wala ka sa landas na itinuturo niya. Si Jesus ang ating gabay. Siya lamang ang makatutulong sa atin at makapagbibigay sa atin ng maginhawang buhay. Sana ay huwag nating makalimutang ito, sapagkat napakahalaga ng bagay na ito, kaibigan. At paulit-ulit niya itong ipinapaalala upang hindi ka na ulit bumalik sa mga problemang iyong kinasasadlakan. Maraming yugto ang buhay ng tao. Kung may pagkakataon na masaya ka, pasalamatan mo ang ating Amang nasa langit. Pag nagtagumpay ka, unahin mo siyang pasalamatan, sapagkat kung hindi dahil sa Kanya ay hindi ka magtatagumpay, kaibigan. Kung inaakala mo na ikaw lamang ang naging daan para manalo ang iyong team o ang iyong kumpanya, maging maulad ang inyong pamumuhay, kaibigan, hindi lang yan dahil sa iyo. Iyan ay dahil sa pahintulot ng ating Amang nasa langit. Pag nalulungkot ka, natatakot ka, ibigay mo ang pagtitiwala mo sa Kanya at hindi Kanya bibiguin, sapagkat yun ang pangakong ibinigay niya. Dagdagan natin ang ating panalangin. Ito, kaibigan, ang gabay mo patong magandang kinabukasan. Sapagkat walang hinangad ang Ama natin na nasa langit, kundi ang mga magaganda at mabuti para sa atin. Sana'y maunawaan natin ito. Mahal tayo ng ating Amang nasa langit at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Sana, kaibigan, ay marami kang na-realize sa pagkakataong ito. Kung matigas pa rin ang iyong ulo, nasa sa iyo yan, kaibigan. Ang maipapayo ko lamang sa iyo, hanggat nabubuhay ka pa, gawin mo na yung pinaka-best.
At iyon ay kasama ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo, kahit anong gawin mo sa buhay mo, kaibigan, ang ending din yan ay kalungkutan. Sapagkat ang Panginoong Hesus lamang at ang ating Amang nasa langit ang makapagtuturo at makapagbibigay sa atin ng magandang buhay. Huwag na natin pagpilitan ang ating mga masamang gawi sapagkat hindi yan nakakatulong. Ang dulot lang niyan sa atin ay kapighatian. Sana hanggat nabubuhay pa tayo ay gawin natin yung mas tama at nakabubuting bagay. Gumawa na rin tayo ng mas nakalulugod sa ating Panginoong Hesus. Simulan natin sa pananalangin at sa pagtanggap sa Kanya. Kung bago ka pa lang sa aming channel, sana ay huwag po ninyong makalimutan mag-subscribe. Sapagkat napakalaking tulong ito para sa aming kaibigan at upang maibahagi rin natin ang aral tungkol sa ating Diyos. At sa mga nakasubscribe na ay maraming salamat sa inyong suporta. Naway dumami pa ang ating mabahagian ng aral tungkol sa ating Diyos. Kung nasiyahan ka, paklik naman ang ating like at i-share na rin po natin sa iba pa nating kaibigan o kakilala na nangangailangan ng mga ganito. Click na rin po natin ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin naming lesson tungkol sa Bible at especially sa kahalagahan ng pananalangin. Pakilagay na rin po sa aming comment section kung ano po yung mga natupad yung panalangin. At sana sa pagkakataong ito ay matutunan din nating i-share yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Kung may prayer request, pakilagay din po sa aming comment section. Huwag po tayong mahihiya, kaibigan, sapagkat ang mga bagay na ginagawa ng Diyos ay hindi dapat natin ikahiya, sapagkat ito ay napakagandang bagay at napakasarap sa pakiramdam na tayo ay binibiyayaan ng ating Amang nasa langit. Salamat po at naway pagpalain tayo ng ating Amang nasa langit sa mabubuti nating gagawin para sa ating sarili, ganun din sa ating kapwa. God bless po.